Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimula nila panalangin siya. Ang tao ito rin, hindi namin nalilisay ang pagkakailan ng makinisip. At kapag-bawal ng pagbabayad ng buwis at kasyatan, pinapaliwanag pa niya ang mga tao niya sa Kristo, isang hari. At siya ng Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga unang saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mabilis sila at angry ka. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuod sa kanyang magsimagsik ang buong bodega. Nagsimula sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya ang taga-Galilea si Jesus. At nang malaman siya mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala ang taong ito na noon naman ay nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang kabalitaan tungkol dito at matagal na niya hindi makita. Umasa siyang nagawa ito ng kababalaghan at hindi niya makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga memong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil sa kapaparata kay Jesus. Hinamang siya at nangyari ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. Nang araw din yun, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dating magagaling. Ipinatawag ni Pilato ang mga munang saserdote, ang mga pangulo ng bayan at ang mga tao. At sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panlulusot sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo. At napatunayan kong walang katotohanan ang mga palatang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat natulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipaharap ko lamang siya sa kabalarayan. tuwing Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sinigaw ang balita. Patayin ang taong yan! Patayin! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pa nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang tao. Ikatlong uli na sinabi ng Pilato sa kanila. Bakit? Anong ginawa niyong masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupin ko na lamang siya at saka palalayain. Nagpatwad lalo pa nila pinagsigawan na dapat ipako sa krus si Jesus at sa wakas ay nanaigang kanilang sigaw. Kaya itinasya ng Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilitan. Pinalayan niya sa ang tao na binanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila. At ibigay sa kanila si Jesus upang magluwin ang kanilang kagustuhan. Huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunan hindi nagdadala ng tao, at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na
iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Ngayon nilabas sila ng dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dahong tinatawag na buhok, itinapon nila sa krus si Jesus. Itinapon din ang dalawang salarin. Tinapon nila ang dalawang salarin, isa sa loob kanan at isa sa loob kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsasayaw sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang kalumutan sa isa't isa. Ang mga tao na nagayuroon at naluloob. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila. Jesus, alalahanin mo ako kapag nagmahali ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, nalilim sa buong lupain, hanggang itatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ng araw, at ang tabing ng templo ay nabuhin sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagawan ang kanyang hininga. Nang makita ng kagandahang nangyari, siya nagpuri sa Diyos. Tunay nga matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyari ito ay nakita ng lahat ng tao na nagkakatipon at pagmamasid. At hindi sila dinadaluan ng kanilang bibig. Nakatayo naman sa kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.